Hello! Sa pag-uusap natin ngayon, bubusiin natin ang isang artikulo tungkol sa, leadership, partnership at yung simbolismo sa likod nito. Titingnan natin kung paano ang isang simpleng personal na tagpo ginamit pala para ipaliwanag ang isang napakalaking ideya tungkol sa pamamahala. Okay, umpisa natin dito sa isang napakalakas na linya mula mismo sa source material. Alam nyo, ito agad yung nagbibigay ng tono sa buong pagsusuri natin. Para bang sinasabi sa atin na, hey, tingnan nyo yung mga bagay na hindi kailangan sabihin para maintindihan. So para magka-ideya tayo kung saan to nagsimula ang setting natin, ika-opisyal na 47 ASEAN Summit sa Kuala Lumpur. Ito yung malaking pagpupulong ng mga leader sa Southeast Asia. At dito mismo nagsimula ang lahat sa isang litrato lang. Isang litrato na yun pala magiging pundasyon ng isang buong analysis tungkol sa leadership. Okay, so dito na tayo sa unang bahagi ng ating paghimay. Ang focus natin, yung mismong pundasyon ng buong argumento ng article. Isipin nyo, isang simpleng sulyap lang pero binigyan ng napakalalim na kahulugan. So ano ba yung nakita sa litratong yon? Well, ayon sa writer, hindi lang daw yun basta tingin Ito raw ay isang sulyap na, punong-puno ng iba't ibang emosyon. Pride, tenderness, respect, affection, lahat nandun daw. At itong moment na to, ito yung pinanghawakan niyang ebidensya para sa lahat ng susunod niyang sasabihin. So mula sa isang micro-moment, yung isang sulyap, lumalawak na yung scope ng usapan natin ngayon. Kasi mula sa sandaling yun, binuo ng may akda ang isang buong konsepto. Yung tanong, paano nga ba? Paanong ang pag-ibig ay nagiging isang anyo ng pamumuno? At eto na yung pinaka-core idea, yung thesis ng article. Sinasabi rito na may direct connection daw ang personal sa pampolitika. Kumbaga, kung ano yung katatagan at respeto sa loob ng pamilya ng isang leader, yun din daw ang nagiging salamin at inspirasyon para sa pamamahala sa buong bansa. Para mas malinaw, tiningnan din ng source yung pagkakaiba. Hindi raw ito isang performance, yung tipong pa-show lang. Hindi raw to yung panandaliang emosyon na marupok. Sa halip, ang inilalarawan dito ay isang enduring partnership. Isang samahan na binuo sa pagkakaibigan at, importantly, hinubog ng mga responsibilidad. Okay, so paano ba inilarawan itong partnership na to? Let's dig deeper. Ating alamin kung ano yung mga specific na katangian na nakita ng writer sa pagsasamang ito. Bakit sinasabi na ito ay isang partnership of equals? Ayun. So dito, makikita natin yung sinasabi ng source na parang direct translation Yung mga personal na katangian, nagiging estilo ng pamumuno. Halimbawa yung pagninilay kaysa sa basta-bastang reaksyon, yung composure, yung ugaling makinig. Lahat yan, ayon sa artikulo, ay sumasalamin sa isang kalmado at pinag-isipang leadership style. At itong quote na to, grabe ang lakas. Dito talaga binibigyang diin yung role ng First Lady. Sabi nga, hindi lang daw siya isang palamuti o anino, sa halip, siya raw ay isang kapantay, isang liwanag na nagbibigay linaw. So she's not just there, she's an active, equal partner. Sumula sa relationship ng dalawang tao, i-zoom out pa natin lalo. Dito na tayo papunta sa pinakamalaking claim ng artikulo na itong partnership na to ay nagsisilbing parang salamin, isang modelo para sa buong bansa. At ganito yung naging step-by-step logic ng author. Tingnan nyo, sabi niya, nagsisimula daw ang lahat sa hapagkainan, sa pamilya. Tapos, kumakalat yan palabas, sa mga komunidad, sa mga opisina, hanggang sa, nagiging pambansang pamumuhay na. Make sense, di ba? Parang domino effect. At para sa huling punto ng article, hindi lang daw ito para sa local audience Yung partnership na to on the world stage, partikular sa ASEAN Summit, ay nagiging isang malakas na simbolo. Sumasalamin daw ito sa mismong values ng reyon, consensus, pagkakaibigan at respeto. So parang it's a form of diplomacy na rin. At para isara ang ating pag-uusap, iniiwan tayo ng source material na may isang malalim na tanong, isang bagay na pwedeng pag-isipan. Siguro, ang tunay na sukatan ng pamumuno, hindi yung kung gaano kakalakas mag-utos, kundi kung gaano kalalim yung koneksyon mo sa mga tao. Isang paalala na baka ang leadership at the end of the day ay tungkol sa puso. Kayo, anong sa tingin nyo?